Hello Aries, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tingnan natin mga mensahe ninyo for the year. Silip po ito, Aries, sa 2025. So magdodraw lang ako ng isang card per kada buwan po. So for January, mabuti pa, isara na lang muna natin. So, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Ayan. So, that is for 2025 po. So, tignan natin isa-isa, no? Kung ano ang pinaka-main energy ninyo for the month. Okay. So, simulan natin ng January. So, for January, holy moly, we have 3 of Swords. Ayan. So, parang baka meron nangyari dito sa inyo this year, siguro, no? Or baka recently lang, no? Depende sa inyong sitwasyon na medyo nasaktan kayo, no? Siguro nasaktan kayo, maybe because naloko kayo, na-deceive kayo, you know, na-frustrate kayo about yourself or about your situation, kung ano pa man. At maaring, kasi tapos na ito no? This is, tapos na to, nakaraan na, wala nang fresh blood dyan, pero parang kumukulo pa rin, no? Yung dibdib ninyo, maaring may galit pa rin, maaring may inis pa rin. Kasi siguro, baka merong sitwasyon sa ngayon, no, for January, na maaring ma-remind kayo of what happened, no, sa sitwasyon na ito, na nakaraan na. So, aftermath na lang ito na mararamdaman ninyong galit dyan, kumukulo pa rin ang dugo ninyo kapag naalala ninyo, no? So, hindi pa kayo kahit at 2025 na start of the year, hindi pa rin kayo makapag-move on from that. So, siguro, fresh pa rin, no, sa dibdib ninyo, sa isip ninyo kung ano ang nangyari dyan. Kaya, pagpasok ng taon, maaari ngayon, baka mabwisit agad kayo, no, dahil siguro sa may marireceive ka pa ring balita, or baka makasalubong mo siya, kung sino man na nakapagdulot sa inyo ng heartache dyan, no? So, come February, we have another 3. So, this is right away, no? Synchronicity, ito, Aries. So, this is 3 of Swords, tapos dito we have 3 of Wands. So, we have 33. And yung 33 po, that is a master number. That is a very powerful number. So, I suggest, pakitignan po ninyo, pakigoogle ninyo ang meaning ng master number 33 po for more guidance. That is an extra information, extra insight para sa'yo. So, come February, maganda na, no? Ang simula ng taon din ninyo, for February, mukhang hindi na kayo ibabother pa, no? Na kung ano ang nangyari dito, na nagkaroon kayo ng heartache kasi simula na ng pagpasok siguro ng swerte ninyo dito, because this is good fortune energy, at may papasok na swerte sa inyo dito. Kaya at ang swerte na yan, it's not limited to one area, no, sa buhay ninyo. That could be linked, no, sa iba't ibang area ng buhay ninyo. So maaaring siswertehin kayo dyan sa love life, sa relationships, sa negosyo, sa trabaho, pag-aaral, diba, career, yung mga ganon. So kung meron kayong sisimulang endeavor, or meron kayong sisimulang project, or any kind, no, of activity na maaring importante sa inyo, you can expect you can expect a good result, a good outcome, no? Kasi gagawin ninyo yan na habang yung swerte ay nasa inyong horizon. Ang iba siguro sa inyo dito, meron ng small successes na nakikita or nakakamit na unti-unti, no? Because of kung ano man ang sinimulan na ninyo in the past, no? Maaari din ang iba sa inyo dito is going to travel, no? At kung maaari yung travel na yan is overseas travel, yung ganon. So, good luck sa inyo dyan.
In March, may magagandang balita, no? Parating ang magagandang balita, related ito sa inyong money, career, and finances, related ito sa mga uh, siguro merong mga purchase kayo ng lupain, bahay, yung mga big purchases siguro, no, na related sa realty. Maaring yun ang mga balitang ito na paparating sa inyo around March. Maaring may mga offer dito sa inyo for bagong trabaho, bagong investment, bagong pagkakakitaan, no, yung mga ganon. Mga loans, siguro, kung nag-apply kayo ng loans, so maaaring ma-approve na yan, at yan na, no, paparating na ang updates sometime in March. Pagdating ng April, we have King of Pentacles, which is really very beautiful energy pagdating sa money, career, and finances. Dito si King of Pentacles, this is about wealth, no? So, mayroong paparating na prosperity, na abundance sa inyo. Mayroong pera, blessings na parating in terms of finances. Kaya, napakaganda. There could be promotion dito. Baka yung offer dito, tatanggapin nyo, no? And that could be leveling up ng inyong posisyon sa inyong trabaho. This is that could be promotion into a leadership role, baka magiging manager na kayo, supervisor, ganon, or baka mapupunta na kayo sa sitwasyon wherein you will be very successful na sa inyong career, sa inyong trabaho, sa inyong negosyo, no? Kasi si King of Pentacles sitting pretty na lang siya because ano na din, ang energy na to signifies yung bang stability, no, pagdating sa kaperahang aspeto. Kaya maaring ang karamihan sa inyo baka nandoon na kayo sa pinnacle of success, or maybe you are like one step away na lang and you will be doon sa tugatog ng inyong tagumpay. So good luck to you kasi it's all about magandang sitwasyon ninyo pang kaperahan. Okay? So, we have May. Yan. So, maraming balita, no? Sa unang quarter, no, first 2 quarters ng taon, maraming balita, no? At halos puro about opportunities, no, na pagkakakitaan ito, or opportunities ito linked sa inyong money, career, and finances. Sa Page of Wands, this is good news coming in. This is linked sa inyong creativity. And maaring yan ay balita patungkol sa oportunidad kung saan maaring ikaw ay ma-o-offera ng trabaho na mabibigyan ka siguro dito ng pagkakataon na magawa mo, ma-perform mo yung kung ano yung interest ninyo, kung ano yung talents and gifts ninyo, no? So magandang magandang oportunidad na mababalitaan ninyo. Pagdating ng June, Aries, we have Queen of Pentacles. So, napakaganda, no, ng second quarter ninyo. April, May, June, nandito si King and Queen ng Pentacles. So, most likely, maganda yung inyong sitwasyon pang kaperahan. There could be really a very good opportunity pagdating sa pera, pagkakakitaan, pag-establish, no, ng inyong finances. So, maganda. Maaari din ang iba sa inyo dito, baka buntes, manganganak, something like that. Or, kung hindi man, baka yung person ninyo, or baka may mababalitaan kayo na mahal ninyo sa buhay, no? Baka mga kamag-anak ninyo, best friend ninyo, mga ganon, na maaring manganganak na or magbubuntes. So, this is also very nurturing energy, no? Kaya maaring nandoon kayo sa point wherein siguro marami kayong inaalagaan, or maybe you're going to take care, no, ng inyong sarili way better than yung pag-aalaga ninyo sa sarili ninyo mga nakaraang panahon, no? Sa second half of the year po,
July, napakaganda, Aries, napakaganda ng inyong taon. So, meron tayong the Sun energy. And the Sun energy is the most uplifting, most positive, happy, prosperous, abundant energy. So, napakaganda. Pagsimula ng second half ng taon ninyo, aarangkada kayo ng swerte, mababalot kayo ng mga positibong pagbabago, progress, growth, no? Material success, good health, nandiyan dyan, no? Papapunta talaga kayo sa isang magandang sitwasyon. So, pagdating ng August, we have King of Swords. Ayan, sa siguro, sa dami ng opportunities na dadating or dumating, sa dami ng pagbabago, no, na magaganap sa inyo or naganap na kasi nga in July, no, maraming movement that is going to happen for some of you. Maraming changes and they are all positive changes, but maybe it's going to be overwhelming for you. Kaya pagdating ng July, ng August, no, parang malilito kayo, parang maku-confuse kayo, ano ba dito yung uunahin ko? Alin ba yung ipa-prioritize ko? Kaya kailangan ninyo dito ng breather. Kailangan ninyo dito ng taong makakatulong sa inyo na ma-enlighten kayo, no, regarding kung ano man ang mga gagawin ninyo. For you to figure out what your priorities will be, yung mga ganon, ano. Kaya you may need to talk to someone. Baka kailangan ninyo dito magkonsulta ng counselor ninyo, mentor, life coach. Baka kailangan ninyo ng professionals. Dito depende sa area ng buhay ninyo na medyo na-overwhelm kayo, no? So, in September, the Lovers energy, decision making, no, is very imminent for most of you dito. Meron kayong mga importanteng desisyon na gagawin and that could be linked doon sa bagay na kung ano man yung nalilito kayo or kung ano man yung naguluhan kayo, no? So that could be linked din sa opportunities, no? Kasi nga ang dami-daming changes, ang dami-daming opportunities, kaya maaaring nagpapatuloy, no, ang pagdating ng mga iba't ibang klaseng oportunidad sa inyo sometime in September, and maaaring yan ang pagdedesisyonan ninyo. For others of you, this could be decision making related to relationships, related to love life, no? So depende sa inyong sitwasyon. So sometime in October, Queen of Wands is here. So, magiging determinado kayo. Once na na-figure out ninyo kung ano yung priority ninyo, kung ano yung plan talaga ninyo, ano yung uunahin ninyo, once na you have set something in your mind, tutuloy-tuloy niyo ito, no? Ganon kayo. This is your energy. You have the go-getter attitude. You are determined, focused, no, driven. Ito kayo, no? Talagang ilalabas ninyo dito yung inyong yung qualities, no? Gagawin ninyo ang lahat in your power, no? Para ma-achieve ninyo kung ano yung isiset ninyo sa isip ninyo na gusto ninyong ma-achieve. November, we have the Emperor. Talagang ang iba sa inyo dito, no, will be promoted to a leadership role. Ang iba sa inyo dito will be assigned or siguro appointed into a position of authority, yung ganon. At saka you're taking charge, no? You are taking charge. Kung siguro sa mga naiisip ninyong gawin, yung mga plano ninyo na gusto nyo nang i-roll out at this time, you are taking charge confidently, no? Nandito kayo, parang I can do this, no? I can achieve this, parang ganon. So, stability, no? As well, yun din ang magiging focus ng karamihan sa inyo dito. You're going to lay a solid foundation in your major areas of life. Family and relationships, finances, money, career, negosyo. Parang ano kayo dito, focused kayo doon sa financial financial aspect, no, ng buhay ninyo. Parang dito magpapayaman kayo, dito gusto niyo nang makapag-establish kayo ng sarili ninyong negosyo, or kung meron na kayong existing na negosyo or trabaho, talagang magsisipag kayo, magtsatsaga kayo because you want to have that financial empire, no?
gusto ninyong maging yayamanin talaga kayo, 'di ba? So, come December, we have Four of Pentacles. Sa dami na ng pera ninyo, dami ng pera na dumating sa buhay ninyo, ang dami ng material successes, financial successes na dumating, kaya maaari ngayon kailangan na ninyo, no? Before the end of the year 2025, there is a reminder for you na it's about time for you to siguro mag-review kayo, how did you go, no? Yung pagmamanage ninyo ng inyong kaperahan. Okay? Kasi marami, no? Marami ng pera ang pumasok sa inyo sa taong ito at papaano ninyo ito manage, no? Yung parang it's a time for you to review para magagawa ninyo yung necessary adjustments or necessary planning, no? Regarding sa inyong money management. Okay? Para nang sa gayon, alam ninyo kung papaano ninyo ma-manage ng mas maayos yung inyong pera. So, good luck, and that's all I have for you for the year 2025. Thank you for watching. Love and light. Namaste.